Magandang araw sa iyo, kaibigan. Ako si Nads. Halika at samahan mo akong pagnilayan ng salita ng Diyos dito sa landas ng pag-asa. Mabuti ka bang katiwala? Ang salitang katiwala, kaibigan, ay nag-uugat sa salitang tiwala. At kung ikaw ay katiwala, ang ibig sabihin ay inatasan ka na pangalagaan ang isang napakahalagang bagay. Isang bagay na importante para sa taong nagbigay nito sa iyo. Sa ating ebanghelyo, naroon ang kwento ni Jesus tungkol sa mga katiwala ng isang ubasan na gumawa ng hindi inaasahang bagay. Kita nyo kasi, imbis na sila ay magbigay ng ani ng ubasan sa may-ari sa nakatakdang panahon, kung ano-ano pang mga karumal-dumal na bagay ang kanilang iginanti sa mga ipinadala ng may-ari upang maningil. Pinahirapan at pinatay pa nga nila ang mga ito. Kung kaya naman, nang tanongin ni Jesus ang mga nakikinig sa kanyang mga Pariseyo kung ano ang sa tingin nila'y gagawin ng may-ari ng ubasan dahil sa ginawa ng mga katiwala, nasabi nilang gagawin din ng may-ari sa kanila ang mga kahindik-hindik na bagay bilang ganti. Tama naman ang mga Pariseyo sa kanilang tugon. Alalahanin natin na ang kwento ni Jesus ay isang parabola o parable. Ito'y kwento na may nakapaloob na espiritual na katotohanan. Kung kaya naman, sobra ding tinamaan ang mga Pariseyo nang ihalintulad sila ni Jesus sa mga di mabubuting katiwala sa kwento. Ang isang magandang mensahe ng Ebanghelyo para sa atin ngayong araw ay simple lang. Dapat tayong maging mabuting katiwala. O maging katiwa-tiwalang katiwala. Paano natin ito magagawa? Meron akong 3 suhestyon na batay na rin sa kwento o parabola ni Jesus. Una, pahalagahan natin ang pagmamay-ari na pinagkatiwala sa atin. Pangalawa, palaguin at pagyabungin natin ang ipinagkatiwala sa atin. Pangatlo at panghuli, magbigay tayo pabalik ng ayon sa nararapat. Ano ba itong ipinagkatiwala sa atin at sino ang may-ari? Kaibigan, isa sa mga bagay na ipinagkatiwala sa atin ay ang ating buhay. At ito ay mula sa Panginoong Diyos. Dapat nating pahalagahan ang ating buhay, pagyabungin at pagyamanin natin ito. At marapat na tayo ay magbalik sa pamamagitan ng pagsunod at pagsisilbi sa Panginoon. Dulot na lang din ng ating pasasalamat at pagmamahal sa Kanya. Marami nagsasabi ng katotohanan na ito. Ang ating oras ay kayamanan na hindi na naibabalik, oras na ito ay lumipas na. Kaya isa itong magandang sukatan ng halaga. Ang isang bagay, gawain o nilalang na pinaglalaanan ng isang tao ng kanyang oras ay masasabi nating pinapahalagahan ng tao ngayon. Kaibigan, tanungin natin ang ating mga sarili. Ano o sino ba ang ating pinaglalaanan ng oras? Ito ba mga ito ay karapat-dapat na paglaanan mo ng iyong panahon, ng iyong sariling buhay? Pangalawa, pagyamanin natin ang ating buhay. Magkaroon tayo ng matinding pagnanais na tuklasin at paghusayin ang ating mga talento na bigay ng may kapal. Sikapin din nating palalimin ang ating ugnayan o relasyon sa isa't isa. At matutuklasan natin sa pamamagitan ng ating pakikipag-ugnayan na mayroong mga kayamanan sa mundo na hindi natutumbasan ng anumang halaga. At panghuli, sa mga suhestyon ay magbalik tayo sa Panginoon sa pamamagitan ng ating buhay. Maglingkod tayo sa Diyos at sa ating kapwa. Humanap tayo ng mga pagkakataon para makapagsilbi sa ating mga tahanan,
kanya-kanyang pamayanan, at maging sa simbahan. Kaibigan, sikapin nating gawin ang mga bagay na ito, itong mga mungkahit sa sitwasyon, upang tayo ay maging mabuting katiwala. Kahit paunti-unti, nariyan naman ang grasya ng Diyos para sa atin. At sa pagsasabuhay natin ng mga mungkahing ito, tayo ay magiging mga tunay na mabuting katiwala ng Diyos. Mga katiwa-tiwalang katiwala. Kaibigan ko, ikaw ay na-bless ng maiksing reflection na ito, paki-like at paki-share ang video. Maging boses ka ng pag-asa sa mas marami pang tao. Ito po si Nads muli na nagsasabi sa inyo, sa pagninilay sa pagbasa, may makukuha tayo pag-asa. God bless!